The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Herod the Tetrarch heard of the reputation of Jesus and said to his servant, "This man is John the Baptist. He has been raised from the dead. That is why mighty power are at work in him." Now Herod had arrested John, bound him, and put him into prison on account of Herodias, the wife of his brother Philip. For John had said to him, "It is not lawful for you to have her." Although he wanted to kill him, he feared the people, for they regard him as a prophet. But at a birthday celebration for Herod, the daughter of Herodias performed a dance before the guests, and delighted Herod so much that he swore to give her whatever she might ask for. Prompted by her mother, she said, "Give me here on a platter the head of John the Baptist." The king was distressed, but because of his oath and the guests who were present, he ordered that it be given, and he had John beheaded in the prison. His head was brought in on the platter and given to the girl, who took it to her mother. His disciples came and took away the corpse and buried him, and they went and told Jesus. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa atin pong ebanghelyo, medyo nakakalungkot po kasi ito yung eksena ng pagkamatay ni Juan Bautista. Medyo nakakalungkot po yung ating ebanghelyo ngayon, pero dito po nilathala o kinuwento kung paano nga ba namatay si Juan Bautista. At yung kwento po dito ay parang teleserye. Medyo may mga eksena. At dito po merong apat na karakter. Siyempre po, una si Juan Bautista. Yung pangalawa ay si Haring Herodes. King Herod. Meron pong hari dito. Yung pangatlong karakter ay yung karelasyon ni Haring Herodes, si Herodias. At ang nakakalungkot po dito, itong si Herodias ay asawa po ng kapatid ni Herodes. At yung pang-apat na karakter, yung pong anak ni Herodias, saka yung kapatid ni Haring Herodes, si Salome. At itong kwento po ay nagsimula po dahil sa pinapangaralan ni Juan Bautista, si Haring Herodes, dahil nga meron siyang relasyon dun sa asawa ng kanyang kapatid, kay Herodias. Hindi po ba? Si Juan Bautista, ang pangunahing panawagan ay pagbabago ng sarili, pagbabalik loob sa Diyos. Kaya po siguro, sinabihan niya tong si Herodes kasi siya yung hari. Siya yung dapat nangunguna sa pagbabago, hindi ba? Siya yung dapat nangunguna sa pagbibigay ng tamang ehemplo. At nang dahil dito po, pinagsasabihan nga niya itong si Herodes at yung kanyang karelasyon na si Herodias. Dahil po sa galit ni Haring Herodes, si Juan Bautista po ay kanyang ipinakulong. Hanggang sa dumating isang araw na nagdiwang ng kaarawan ang hari. Nung magdiwang siya ng kaarawan, isa po sa nag-perform dun sa kanyang kaarawan. Maraming tao ay yung anak na nung kanyang karelasyon. Na ang pangalan ay si Salome. Nagsayaw si Salome doon sa kanyang birthday. Masyado niyang nagustuhan yung birthday hanggang sa pinangako niya kahit kalahati nung kanyang kaharian. Kaya itong si Salome, nagpunta sa kanyang nanay, si Herodias. Ano daw ba yung gusto niyang hingin sa hari?
hanggang sa hingi po ni Herodias, ayun nga pong ulo ni Juan Bautista. Dahil nga po siyempre galit din si Herodias kay Juan Bautista, kaya ito po ang kanyang hiniling. Kaya dito na po yung kwento ng pagkamatay ni Juan Bautista. At dito po sa kwentong ito, bagaman si Juan Bautista ang bida, sa kwento po parang ang main character nga ay si Herodes. Si Haring Herodes. Bakit ba? Kasi nga po sa kwentong ito, ang totoo po niyan, siya ang mayroong desisyon. Hindi po ba? Sa kanya nakasalalay kung anong mangyayari sa kwento. Dahil po kahit naman hiniling ni Herodias ang ulo ni Juan Bautista, siya pa rin naman ang hari. May desisyon pa rin naman na hindi niya sundin si Herodias sapagkat siya ang hari. Dahil nga po dito, nasa kanya ang desisyon. Ano ba ang pinagpilian niya? Ang pinagpilian niya ay buhay ng tao at yung kanyang personal na kahihiyan. Kasi nga nakapagbitaw na siya ng salita. Napakaraming bisita. Siguro yung mga top officials na andun sa kanyang birthday. Kaya ito po yung naging dilema ng kwento. Naging dilema ni Haring Herodes. Ano ba ang pipiliin niya? Yung buhay ng tao o yung kanyang personal na kahihiyan? Sa ating pong buhay, dumarating po ba yung ganyang pagkakataon? Kung saan po tayo ay namimili, yung personal ko bang kahihiyan o yung kapakanan ng aking kapwa? Pero siguro po mas simpleng tanong, ano ba ang mas pinipili natin sa ating buhay? Ang personal na kapakanan o kapakanan ng ibang tao? Kasi minsan po, hindi po ba, pag mas iniisip natin yung sa ating sarili, alam naman natin, may mga kwento, magkakaibigan. Pero nung may mas nakilalang mas mayaman yung isang grupo, nilalaglag yung isang kaibigan, mas pinipili yung kabila. Hindi po ba? Kahit sa mga magpapamilya, nang dahil sa pera, nag-aaway-away. Mas iniintindi yung personal na kapakanan. Mas lalo na po siguro, kung tayo po yung tao na mayroong mataas na posisyon sa ating kumpanya, sa ating simbahan, sa ating pamahalaan, mas lalo po dapat tayo maging aware sa mga choice na ito. Hindi po ba? Mas lalo na sa ating bayan. Sa ating bayan, mayroong mga taong parang ibinebenta ang bayan talaga natin para sa kanilang personal na kapakanan. Ibinebenta sa mga dayuhan. Hindi po ba? Nangyayari ito sa ating paligid. Nangyayari ito sa ating bansa. Yung dilema, personal na kapakanan o yung kapakanan ng mga nasa paligid natin. Dahil po yung halimbawang ito ay sobrang taliwas sa itinuturo ng ating Panginoon. Hindi po ba? Ano ba ang tinuturo ng ating Panginoon na siya nating makikita sa krus? Ano ang tinuturo ng ating Panginoon? Unahin ang kapakanan ng kapwa. Kaya nga iniyalay ng ating Panginoon ang kanyang buhay sa krus. Iniyalay ng ating Panginoon ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan, para sa atin. Mas iniisip ng ating Panginoon ang ating kapakanan kaysa yung kanyang buhay. Ito po tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Kaya sana po sa banalamisang ito ang ating pagnilayan. Sa akin ngang buhay, ano ba ang mas inuuna ko? Yung kapakanan ko o yung kapakanan ng aking kapwa? Mas lalo na po kung mataas ang antas natin o tungkulin natin sa lipunan. Yung mga desisyon po natin, apektado yung mga nasa ilalim, yung mga nasa ibaba. Dapat po mas lalo tayong maging aware. Yung mga desisyon ba natin para lamang sa sarili natin o para sa kapwa? Ito po ang ating pagnilayan. Ito po yung dilema ni Haring Herodes. Na sana po, siyempre, mas tularan natin yung itinuturo ng ating Panginoon. Tinuturo, kitang-kita po natin sa krus ang tinuturo ng ating Panginoon. Unahin ang kapakanan ng kapwa kaysa sa sarili. Ialay ang buhay para sa kaibigan. Dahil ito po talaga ang gustong ituro sa atin ng ating Panginoon.
Dalawang bagay, yung dilema ni Haring Herodes o yung itinuturo ng ating Panginoon.